Ang paglilingkod ay hindi nakabatay sa antas ng pamumuhay. Sabi ng Panginoong Hesus, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, tama kayo, sapagkat ganun na ako. Kung akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas sa inyo ng mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa at isa't isa. Binibigyan pa yun ng halimbawa upang inyong tularan. Kaya ang paglilingkod ay hindi nakabatay sa antas ng pamumuhay. Hindi ito nakabatay sa antas ng antas ng pamumuhay. Kung gusto ibig sabihin. Sa antas ng buhay, minsan, pasensya na sasabihin ko. Minsan, pag kinikilala natin na tayo ay medyo mataas na, medyo high level na tayo, parang alam na tayo maglingkod sa mga gawain ng mga bababa sa atin. Ganun, singular, realidad, ganun na nakikita natin nangyari. Uy, sasabihin mo, pastor ako dyan, pagpapalahin mo ako, pastor ako. Pastor ako, pag tatakunin mo ako ng basura. Kung gano'n pag-isipan natin. Pero hindi gano'n na nakikita natin dito sa ating church. Lahat tayo ay lingkod ng Panginoon at hindi tayo tumitingin sa antas ng ating buhay. Ang importante, mga Panginoon sa iyo. Pero makita natin, baka sa atin na may nag-iisip ng gano'n na sinasabi natin na ang paglilingkod ay nakabatay sa antas ng pamumuhay. Ito ako, hindi ako na magbababa sa pagiging alipin at tulad niya sapagkat nandito ako sa taas. Hindi ako magpapakababa sapagkat ang tingin ko sa aking sarili, mas mataas ang pinag-aralan ko sa kanila. Kaya hindi nila kumabot. Ako ang magpaplano lang, ako mag-iisip sa kanilang gagawin, sila ang gagawa. Sila ang gagawa. Minsan, ako ang may pira, sasabihin natin ako ang may pira, hindi ko yung gagawin, pira ko patatrabahuin ko. Pero kung minsan, ay hindi rin nakakukuha ang gawain sa taas ng antas ng kaisipan o sa taas ng dami ng pira. Dahil ang nire-require ng Panginoon ay ang paglilingkod na hindi nakabatay sa kung ano tayo sa kanyang paningin. At sinasabi ng Panginoon, kung ako Panginoon ninyo at guro ninyo, tinatawag at ako nga ito, ay nagbukas na inyong mga paa. Dapat din kayong magbukasan ang paa sa isa't isa. Binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon Jesus na ang paglilingkod sa ating kapwa, sa ating Panginoon, o sa ating church bilang mga ministry workers, ay hindi tayo nakabatay kung ano tayo. Kung nakabatay tayo sa kung anong halimbawa na pinakita ng Panginoon sa Diyos sa atin, dahil lahat tayo ay lingkod ng Panginoon at iisa ang tingin sa atin. Kung mayroon na tayo, may kanya-kanyang ginagawa nito na kakayahan, kaisipan, lahat natin yan ay ginagawa para sa kapurihan ng Panginoon. May iba-iba tayong kakayahan na pinakita ng Panginoon na ginagamit para sa kanyang ikakapuri, iba-ibang kakayahan. Pero lahat yun ay inilingkod natin para sa Panginoon. Hindi tayo amo. Kung mayroon tayong ulo dito, iisa lamang ang Panginoong Jesus lang. Kung mayroon tayong susundin, ay ang Panginoong Jesus lang. Kung mayroon tayong, kung kanito tayo magre-report sa ating mga gawain, sa Panginoong Jesus lang tayo magbibigay sila. Sapagkat lahat tayo ay mga lingkod ng Diyos at pantay-pantay tayo. Hindi tayo tumitingin kung sino ang pinakadakila sa atin. Dahil yun ang ginagawa ng mga hinting. Hindi tayo tumitingin kung sino ang pinakamagaling sa atin. Dahil yun ang ginagawa ng mga hinting. Ang tinitingnan natin kung ano ang paglilingkod ng bawat isa sa atin para sa kapulitan ng Diyos. Mayroon tayong iba-ibang kakayahan.
Mayroong kamay, may ulo, may paa. Pero isang katawan lamang at iisang ulo natin ang Panginoong Jesus lang. Magkakaibang gawain. Magkakaibang paglilingkod. Pero isa pinaglilingkuran. Kaya ang paglilingkod ay hindi ito nakabatay sa antas ng